Nagluto nga pala kami ng chicken sotanghon dahil second month na nga ngayon ni Baby Malik Storm at nag-DIY photoshoot na nga rin kami. Grabe na, pagkakabilis talaga ng panahon at biruin nyo ay 2 buwan na nga itong aming bunso, kaya naman sabi ko nga makapagluto nga man lang kami kahit papaano. Ito ay simpleng pasasalamat lamang namin sa malusog at malakas na pangangatawa na ibinibigay nga ni Lord sa aming bunso at talaga namang hindi po siya nagkakasakit. Doon pa lamang ay napakalaking biyaya na nga nun sa amin, kaya naman eto't napagdesisyonan nga namin na magluto nga ng chicken sotanghon para kahit papaano may mamerienda nga kami ngayong hapon. Tinulungan na naman nga ako nito mga 1 call away na mga friendship ko dito sa aming nayon mga mare, talaga namang isang tawag ko lamang bang bibili. Sa kanila ko na nga rin pinalista yung mga panghalok nitong chicken sotanghon at sibuyok na nga rin ang bumili kaninang umaga. Inuna ko nga munang pakuluan yung itlog ng pugo tsaka yung manok mga mare para pagluluto ay basta na nga lang yan ilalagay. Inilagay na nga rin namin yung pinagpakuluan ng manok dito sa sabaw para syempre mas malasa at mas masarap. Tapos inilagyan nga rin namin ito ng star margarine at nung kumulo na nga ay nilagay ko na nga rin yung sotanghon. Pero bago ko nga ibinuhos dyan yung sotanghon ay binabad ko nga muna yan sa tubig para syempre mas madali nga siyang maluto. Grabe mga mare at pare, sobrang sarap nga nitong niluto naming chicken sotanghon at yan nung naluto na nga nagkanya-kanya na nga kaming kuha at nagkain na nga rin kami, kaya mga mare kain po tayo. At syempre mga mare at pare, dahil bandami nga niyan ay hindi nga namin yan kayang ubusin, kaya naman namigay na nga ako sa mga kapitbahay. Mabilisan nga lang yung pagkain ko dyan dahil tinatawag na nga ako ni Ate Megan at siya nga po ay nagbabantay kay Baby Malik at sabi nga niya nagugutom na nga raw. Umalis nga pala yung mother-in-law ko kaninang umaga mga mare, kaya naman eto ako nga nagluto ng aming almusal kaninang umaga. Nagprito nga lang ako nitong meatloaf tapos kaninang umaga nga ay minaglako nga ng buro, kaya naman napabili nga ako ng 2 dahil syempre paborito ko nga yan. Kahit nga anong klaseng pinirito ay pwede mo nga i-partner dito sa buro. At alam nyo ba mga mare, kahit araw-araw ko nga yung ulam ay okay lang sa akin dahil syempre paborito ko nga yan at napagkakasarap nga po niya. Sa mga magtatanong ko anong klaseng buro po yan mga mare at pare, yan po ay burong kanin at isda at sa pagkakaalam ko ay dito lamang po sa isla merong ganyan, pero mga mare correct me if I'm wrong ani. Yan po yung ipinagmamalaki naming burong kanin at isda dito sa aming nayon mga mare, at kung matagal ko na nga kayong followers ay alam nyo na nga na matagal ko na nga ibinablog yan kapag kapabasa. Pero yung kinakain ko mga mare, binili ko lamang sa naglalako kaninang umaga at yan po ay luto ng isang matanda doon sa kabilang nayon. 25 pesos nga po ang isang balot yan dito sa amin mga mare, at kung minsan nga po ay 4 na balot nga po yung binibili ko para may ulam pa nga po kinabukasan. Pagkatapos ko nga kumain ay sunod ko namang inasikaso itong DIY photoshoot na gagawin nga namin ni Baby Malik. Kung noong first month nga niya ay baby bear siya mga mare, ngayon naman ay magiging sisiw nga po siya. Diyos ko da. Hindi ko nga in-expect mga mare na sobrang cute ng costume niya mga mare, at sobrang cute nga po ng kalalabasan ng kanyang photoshoot. Natatawa nga po ako dyan mga mare dahil bang liit nga po nung kahon niya dahil wala nga po akong makunan, pero ayan at pinagkasya ko na nga rin po siya dyan at pinag-ari ko na nga rin po. Kagaya nga ng mga tunay na lagayan ng sisiw, kaya naman ayan at pinagbutas-butas ko nga rin yung mga gilid ng kahon. Tapos ay gumupit-gupit nga lang ako ng mga papel para magmukha nga po talaga siyang sisiw doon sa loob. Sobrang nakitan po talaga ako dito sa costume niya mga mare at hindi ko talaga in-expect na maganda po ito sa personal. Kaya naman kung bet nyo nga rin ito para sa inyo mga baby, lalagay ko na lamang yung link sa comment section ani. Kaninang umaga nga rin pala tumawid si Nabuyok pahala-hala dahil kukuha nga daw po sila ng materyales na gagamitin nga po sa aming bahay. Paggising ko nga ay bigla na nga lang nawala yung cellphone ko mga mare, dinala pala niya papuntang hala-hala dahil sabi nga niya magbibideo nga raw siya. Ito nga yung video niya nung bumibili nga siya ng gulay sa hala-hala na panghalok nga po sa aming lulutuing sotanghon. Mas malapit nga po kami dito sa bayan ng Hala-hala Rizal kumpara mo nga sa bayan ng Binangonan, kaya naman kung minsan dito po talaga kami tumatawid para mamili. Ang alam ko nga mga mare, dumaan siya dito sa bilihan ng mga dog food dahil bumili nga po siya nung gamot ng mga aso na ipinaiinom. Poploringan na po kasi yung aming kwarto mga mare para kung sakaling matigin nga daw po yung pagpapagawa ng aming bahay ay meron nga daw po kaming tambayan. Bumili nga lang ho si Buyok dito ng buhangin at ng bakal at si Rikrik nga ho yung kasamahan niya at katulong nga ho niya sa pagbubuhat nga ho ng mga materyales. Simula nga ho nung nabuo na yung structural ng aming bahay mga mare, bangka na nga lang din ho namin ang ginagamit namin sa pagkuha ng materyales doon sa hala-hala. Maliit lang ho kasi yung bangka namin, kaya naman kaunting materyales lang ho ang kasya. Pero sobrang nakakatipid naman ho kami mga mare dahil kaunting krudo nga lang ho ang nagagamit namin papunta dito sa may Hala-hala Rizal. Kaya naman tinitiyaga na nga lang ho ni Buyok na maghakot kaysa naman nga ho gumastos nga daw po kami ng malaki. Simula nga ho nung pinagawa namin ng aming bahay, naging busy na nga ho ang aking Buyok dahil bukod nga ho sa inaasikaso niya yung aming bahay, nagpapakain pa nga po siya ng mga aso. Tapos pumapalaot pa nga rin po siya. Yun lang mga mare for today's video. See you on my next vlog. Bye!